Smile and learn! Hi mga bata! Welcome ulit sa panibagong video discussion ng inyong pong teacher. Walang iba po kundi si Sir Jeff. At ngayong araw na ito, ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa Araling Panlipunan 4. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay may katungkulan sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Ano bang pangkabuhayan or kabuhayan na meron ang inyong lugar? Meron ba kayong sakahan? Meron ba kayong palaisdaan? O meron ba kayong mga babuyan? Ano po? So yun po ang isa o mga halimbawa ng isang pong pangkabuhayan na nasa isang lugar. Ngunit ngayon, pag-aaralan natin ano-ano po ang mga pangkabuhayan na nasa ating bansa. At ano-anong mga rehiyon ang may mga maayos at magagandang pangkabuhayan dito po sa ating bansa. Pero bago po yan, tayo po muna ay yumuko sandali para manalangin. Amang banal na nasa mga langit ka, sambahin at purihin ang iyong pangalan. Gabayan po nawa ang aming gawain at pag-aaral sa maghapon ito. Patnubayan po nawa ang aming sambahayan ng inyong pong mga banal na anghel. Ito pong hiling namin sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Okay. Ngayon, simulan po natin. Ang kapaligiran ay may kinalaman sa gawain ng tao sa isang lugar, lalo't higit sa hanap buhay o pinagkakakitaan ng mga naninirahan dito. Kung inyo pong mapapansin mga anak, kapag nasa tabi po ng dagat, ano po ang hanap buhay halos ng mga tao? Tama, pangingisda. Pag nasa bukid naman, ano po kaya ang kanilang sa tingin ninyong hanap buhay? Yes, number 1 is pangangaso, pagtatanim, pangalawa, pangatlo po ay pagtutroso. Okay, yun po ang possible po na kanila pong mga hanap buhay na ginagawa. Iba't ibang uri ng produkto ang matatagpuan dito tulad ng palay, mais, niyog, pinya, abaka, saging, mangga, tabako, kape, bulak, halamang ugat, gulay at iba't ibang uri ng bulaklak. Dito po yun matatagpuan sa Pilipinas at atin po yung pag-uusapan mamaya-maya. Ang bansang Pilipinas ay sagana sa yamang lupa, yamang tubig, yamang mineral at iba pang likas na yaman na pinanggagalingan ng iba't ibang uri ng mga produkto at kalakal. Ano po? By the way, yung kalakal po ay pagbebenta. Ang mga produktong ito ay tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Bakit po nasasapatan natin araw-araw ang ating mga pangangailangan? Kasi po, yun pong mga resources o mga yamang likas na ibinibigay sa atin ng Panginoon, atin pong nagagamit sa ating pong hanap buhay. So, alalahanin natin, ang Panginoon lamang po ang nagbigay sa atin ng mga likas na yamang ito upang magamit natin at tayo po ay mabuhay sa mundong ito. Ano po? Ito rin ay nagbibigay ng kita sa bansa bilang produktong iniluluwas sa mga karatig bansa ng Pilipinas. Halimbawa po, niyog. Ang ibang bansa ay wala pong niyog sa kanila o hindi kay buko at gusto nilang tumikim ng buko. Mag-i-export sila ngayon o mag-order sila sa Pilipinas ng buko upang kanila ding ibenta sa kanilang bansa. In return, nagkakaroon po ng kita ang ating pong bansa dahil po sa mga produktong ito na ating pong nagagawa. So hindi lamang po natin nakakain yung ating mga produkto, kundi atin din pong naibebenta. Ano po? At tayo po ay kumikita ng ating kabuhayan. Ngayon ating alamin at suriin ang mga produktong agrikultural. Pag sinabing agrikultural, ito po ay may kinalaman sa likas na yaman sa ating bansa. At produktong mineral na kung saan ay may kinalaman po sa mga mineral na kagaya ng ginto, kagaya ng tanso, at kung iba-iba pang mga klase po ng mineral. Unahin po natin ang sa lalawigan. Marami pong mga lalawigan na may kanya-kanya pong produkto. Sa gitnang Luzon, ang gitnang Luzon po ay sikat po sa kanilang malawak na tanim na palay. Okay? Sila po ang may malawak na taniman ng palay. Sa Laguna naman at sa Camiguin ay matamis na lansones. Okay? Tandaan po natin ha, saan po tayo makakita ng mga matatamis na lansones? Doon po yun sa Camiguin at sa Laguna. Sa Quezon naman po
ay malawak na niyugan. Kung kayo naman po ay nagpapagawa ng bahay o hindi po kaya ay bumibili ng mga niyog, pumunta po kayo sa Quezon at makakabili po kayo ng mura doon. Okay? Kumpara sa ibang bahagi ng ating bansa. Next naman ay sa Kabikulan. Okay? Sa Bicol naman po ay abaka. At alam niyo po ba, itong puno ng abaka ay ginagawa nila dito sila kumukuha ng ginagawa nilang lubid. Hindi ko nga lang po alam kung paano nila ginagawa. Pero ito po ay ginagawa nilang lubid o pantali. Next naman po ay sa Camarines Sur. Sa Camarines Sur naman po ay taniman po ng mga pili. Okay? Kaya kung pupunta kayo sa Bicol o sa Camsur, ay madadaanan nyo doon, ang daming nagtitinda sa tabi ng daan ng mga pili nuts sapagkat ang kanila pong rehiyon ay mayaman po sa tanim ng pili. Next naman po, sa Tagaytay at lalawigan po o bulubundukin ng Benguet ay kilala sa taniman ng mga gulay, mga prutas at mga bulaklak. Kung gusto nyo naman po bumili ng mga bulaklak, ng mga magaganda, iba't ibang kulay, mga gulay at prutas, doon po tayo pumunta po sa Tagaytay at saka sa Benguet. Sapagkat doon po ay medyo malamig ang klima at yung iba't ibang mga gulay na hindi normally na tumutubo sa ating lugar ay makikita po natin doon. Next naman po ay sa Negros Occidental. Okay? Sa Negros Occidental naman po ay malawak na taniman ng tubo, saging at kahel. Dito din po sa Lipa, meron din po tayong malawak na taniman po ng tubo. Kaya sa ating pong lugar, dito po sa Pag-Ulingin East, ay maraming malalawak na taniman tayo ng tubo na ating pong nagiging business. Next naman po, sa Batangas at Mindoro. Okay? By the way, yun po ay sa Negros Occidental po ang pinakamalawak na taniman ng tubo dito sa Pilipinas. Sa Batangas naman po at Mindoro, kabilang po tayo dito, ang pangunahing produkto naman po natin dito ay kape. Kaya pag sinabing kaping barako, number 1 po ay Batanggenyo. Ano po? Next naman po ay Bukidnon at Cotabato. Ang Bukidnon naman at Cotabato po ay may pinakamalawak na taniman naman ng pinya. Kapag gusto niyo po ng matamis na pinya na hindi maasim at murang halaga, ay pumunta po tayo doon sa Bukidnon at Cotabato. Ngayon, pag-isipan naman po natin ang mga lalawigang rehiyon na kung saan ay meron po silang mga mineral o mayayaman sa mga ginto, pilak, tanso at kung ano-ano pa po. Okay? Punta po tayo sa Baguio. Sa Baguio, Camarines Norte at Davao, sila po ay mayaman sa ginto. Huwag po kayong maingay, ha? Sila po ay mayaman sa ginto. Next naman po, ang Surigao, Cebu, Pangasinan, Isabela, at Zamboanga del Sur ay mayaman naman po sila sa tanso. Okay? Ang mga lugar na ito sa Pilipinas na may mga ganitong mineral ay sila po yung kalimitang umuusbong, lumalago ang kanilang ekonomiya sa kanilang lugar na nagiging sanhi ng pag-unlad nito. Sa Batangas naman po, alam niyo po ba kung ano? Pila. Rich naman po tayo dito sa pila. Next, sa Misamis Oriental ay chromite. Okay? Yan ang kanila pong mineral. Sa Quezon at Pulo ng Batanes ay petrolyo. Okay? Petrolyo. Ito po bang petrolyo ay ginagamit sa paggagasolina ng ating sasakyan? Yes, possible po. Next naman po, yun po ay sa Palawan at Cebu. Next naman po ay by the way, Quezon at Pulo ng Batanes po pala ay carbon. At sa Palawan at Cebu ay petrolyo. Sa Bulacan at rehiyon naman ng Caraga ay platinum. Yun po ang kanila. Sa Rizal, sa Abra at Pulo ng Guimaras ay apog. At sa Samar naman ay bakal. Kaganda, kagaling ito. Siguro ay maganda dito mag-order po ng mga bakal. At siguro ay ang kanilang presyo ay mura lamang. Sa Antique, Surigao del Sur at Isabela naman ay uling o hindi po kaya carbon. Sa Pangasinan naman ay sila naman po ay kilala sa kanilang produktong asin. Yun po ang mga lalawigan na mayroon pong iba't ibang produktong mineral at produktong agrikultural. Ngayon, ano po ba ang pinagkaiba ng produktong mineral at produktong agrikultural? Again, ang produktong mineral po
Ito po yung mga minerals kagaya ng ginto, bakal, tanso na nakukuha sa atin pong ilalim ng lupa. Hindi po kaya ay sa mga bato-bato. Ang atin na pong agrikultural, ito naman po ay may kinalaman sa livestock o hindi po kaya sa pagtatanim o hindi po kaya sa mga resources na maliban sa mineral na atin pong nakikita sa atin pong paligid, kagaya ng mga bundok, kagaya po ng mga niyog, kagaya po ng mga kagubatan, maraming puno. Yun po ang agrikultura. Okay? Ito nga po yung naiintindihan po ninyo ang ating lesson sa araw na ito, gawaing pangkabuhayan ng ating bansa. Ngayon, alam nyo na ang ating bansa ay hindi po mahirap. Sadyang tayong mga tao, minsan naghihirap kasi ay tayo po ay nagiging tamad. Ngunit, kapag tayo po ay nagsusumikap sa tulong ng Panginoon, hindi lamang po ang ating bansang uunlad, pati tayo din po ay uunlad. Sapagkat meron tayong Diyos na sinasandalan at meron tayong sarili na inaasahan. Ito po muli si Sir Jeff. Sa muli po, magandang araw po. Bye-bye.